Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Pambansang kamao Manny Pacquiao umukit ng kasaysayan sa pagkuha ng ikawalong boxing title matapos talunin ang Mexicanong si Antonio Margarito sa super welterweight fight. Mga anak ni Manny, nagpaabot na ng pagbati sa kanilang daddy. Mami Dionisha hinimatay sa loob ng Dallas Cowboys Stadium, pero okay naman. Mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila hanggang sa mga probinsya at maging sa iba pang bahagi ng mundo, tagumpay ni Pacman ipinagbunyi ng mga Pilipino. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Muling pinatunayan ni pambansang kamao Manny Pacquiao kung bakit siya ang itinanghal na Fighter of the Decade. Ang pambato ng Pilipinas wagi sa laban kay Antonio Margarito ng Mexico. Nasungkit ni Pacman ang WBC Super Welterweight Championship belt. Ito na ang kanyang ika-8 World Division title. Mula sa Texas sa Amerika, nakatutok si Chino Trinidad. Hindi pa man lumalabas si Manny Pacquiao at Antonio Margarito, dumagdungdung na sa Dallas Cowboys Stadium. Si Cyril Parsado kumanta ng ating national anthem. Bayang magiliw, telas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Unang tinawag sa stadium ang tinaguriang Tijuana Tornado. Tapos si Pacman. At tulad ng kanyang nakagawian, nagdasal si Manny. Maya-maya pa. Let's get ready to rumble! Kita ang bentahin ni Margarito kay Pacman dahil sa laki ng katawan, tangkad at reach. Sa mga unang round, kapwa sila nagsusukatan. But he is connecting even with that left hand. Sa mga sumunod na round, tila alam ng Tijuana Tornado ang kanyang aasahan mula sa pambansang kamao. Round 4, nang napatayo ang mga manonood sa init ng batuhan ng mga sundok. Namamagana ang mata ni Margarito dahil sa tinamog putok sa ilalim ng kanang mata. Sa mga sumunod na round, palaging kino-corner ni Margarito si Pacman, pero hindi nagpapatalo ang ating pambansang kamao. Halos magsara na ang bata ni Margarito pero hindi pa rin siya sumuko. Sa round 6, napayuko siya sa suntok ni Pacman pero nakakita pa rin siya ng pagkakataon at nakuha ang kahinaan ng 7th Division World Champion. Tinuruhan niya ng todo ang butega ni Manny. Halata rin ininda ito ni Pacman kaya maging asawa na si Jinky napatayo sa kinauupuan. Pero sa halip na manghina, ito ang naging hudyat ng lalong pagbagsik ni Pacman. Sa round 8 na maituturi na sukatan na ng lakas ng dalawang boksingero, pero wag ka na suntok ang kanilang pinakawalan. But tries to box himself out of trouble. He does. Halatang pagod na si Manny. Sinasabi niya ni Margarito, Benaki, aliga, pull. Si Margarito naman, bagamat naging mabagal sa simula, ito nagpakitang gilas ng kanyang lakas. Box is out of there. Margarito pouring it on. So does Pacquiao. Pero sa pagsisimula ng round 9, kitang-kita na. Maging ang kanyang kaliwang mata, napuruhan na rin. Felt that this could be a trilogy on its own, you know, the way these fighters... Lalo namang lumaki ang hiwa sa kanang mata. Kaya bago magsimula ang round 10, kinailangan mo nang i-check ng referee ang kanyang eye injury. Yep, he's... Makuha ng go signal. Sunod-sunod na suntok man naman ang pinakawalan ni Pacman. Nahilo si Margarito. To the face of Margarito. Parang nararamdaman mo kay Manny, gusto niya sabihin, tapusin na. Sa natitirang dalawang round, hindi na makasuntok at tila. Hinihintay na lamang matapos ang laban. The WBC Super Welterweight title, Pacquiao
Muling sinuri ng referee ang sugat ni Pacquiao again Margarito. looking at Cole. There he goes. Sa round 12, sumusulyap-sulyap na si Pacman sa isang sulok na tila isinesenyas na itigil na ang laban. Security here just fixing everything. So Hindi na nagpakawala ng malalakas na suntok si Manny dahil alam niyang hindi nakakayanin pa ni Margarito na saluhin ang mga ito. Could be clearly a Filipino. Sa pagtunog ng bell sa pagtatapos ng 12th round, walang kaduda-duda, wagi ang pambato ng Pilipinas. All three to the winner by unanimous decision. And now winner of his 8th World Championship, the fighting pride of Sarangani Province, Philippines, Manny Pacquiao! Mula sa Dallas, Texas, Chino Trinidad Nakututo, 24 oras. At sa punto po ito, makakausap natin live mula sa Texas, America, ang sports analyst na si Chino Trinidad. Chino, kamusta na kayo dyan? Kamusta na si Manny? Ito, katatapos sila panoorin yung 12 rounds na kanya pong parusa na ginawa kay Antonio Margarito. Manny, pinanonood natin yung laban mo. Una-una, anong pinatunayan ng isang Manny Pacquiao to sa laban na yung kanina? 12 rounds na hindi mo na naman pinakitang tumigil yung kamay mo. Maganda naman at salamat sa Panginoon. Liligtas sa kapamakan and then nanalo tayo. Nakita ko kanina nung papatapos na yung laban, nung 10, 11, 12, pati yung mga nagbo-broadcast kanina, tumigil ka. Di ba ang rule natin sa boxing, hindi ka pwedeng tatayo sa harap ng kalaban mo, titigil ka. Ano, kinaawaan mo na si Margarito dahil nakita mo wasak na yung mukha niya? Hindi, nawa rin ako. Sinabihan ko yung referee na patingnan sa doktor. Yung sugat niya. Sabi nga nila, di ba, yung gusto mo, kahit pa paano, may entertain ng mga tao, pero minsan parang risky, pagka yung katulad doon, pwede mong ilagan, pero pinakiramdam mo yung suntukan niya, tumama, nagulat kami, kasi kahit pa kung nayanig ka na, alam namin, nasaktan ka kahit pa paano sa mga suntok na yan. Oo, masakit dahil siyempre malaki masyado sa atin. 165 to 165 laban 148. So napakalaking advantage yan. Yung sinabi mo sa akin kanina, nung immediately after ng press conference, hindi na natin pwede gawin to. Parang nakita ko nung for the first time yung pagod. Ano ba yun? Dahil sa bigat ng pinagdaanan sa ensayo o yung laban mismo? Ano bang mas mahirap kanina? Yung ensayo o itong laban na ito mismo? Alam mo, hindi lang ensayo eh. Pagdating mo sa taas ng ring, hindi ganun ka-easy lang tanggapin yung mga suntok ng kalaban. Siyempre, tumatama din yung kalaban. Mabigat talaga. Ano ang immediately nasa isipan nitong si Congressman Manny Pacquiao? Pahinga, siyempre naman. Pahinga muna, bakasyon muna, at balik sa trabaho sa Congress. Ito, pahuli, yung mga kababayan natin, nakikita yung mga marka sa mukha mo, assure mo muna sila na, ganito kuya, pwede pang kumanta di ba? Hindi naman tinatamaan yung kalangala Pwede pang kumanta, to? Okay naman, ayos naman, pwede pa, at pahinga lang ng konti. At kami po, mga kaibigan dito, habang napapalakpakan dito nandito, ito na siguro yung pasalamat uli kay Manny Pacquiao sa kabayanihan na ipinakita niya. Siya nga pala, kumusta na si Manny D? Okay naman, ayos na daw. At Okay na siya. okay na siya. Manny, huling mensahe bago ka na ipakawala, pagpahingain at kumain. Anong gusto mo sabihin sa mga kababayan natin? Maraming salamat sa lahat ng mga kababayan ko sa walang sawang pagsuporta at ginawa ko lahat para mabigyan ng kasiyahan ng lahat ng mga kasamayan ng Pilipino. So maraming salamat, lalo na sa mahal na Panginoon. Salamat din sa iyo at salamat sa kabayanihan ng isang Manny Pacquiao. Salamat din po mga kaibigan, ang ating kasamang si Congressman Manny Pacquiao. Ang nakakatuwa na pagdidig ng isang dirigma. Pero sa gitna ng pagiging mandirigma, ang hindi ko maipaliwanag kung bakit meron ho itong tinatawag na soft spot sa post niya. Oo nga. Pero Chino, hindi binunod yung kasama niya doon sa yung kalaban niya ng last 2 rounds. Pero binunod niya yung kanyang mga soft. Yes, Pia. Marami kasi nagtatanong, syempre, ito nga mga kababayan natin, talagang gusto nilang malaman, pahabol lang kay Manny, kung ito na nga ba ang kanyang huling laban. Bakit ba gusto niyo pag-retire si Manny? Hindi pa, lalaban pa to. Tama? So hinihintay lang. Hindi pa niya in-announce na hindi pa in-announce ng ating pambansang kamao na siya magre-retiro. Sinabi niya kanina doon sa press conference na
lalaban pa siya. Yung kasasabi niya lang, magpapahinga lang siya ng sandali, i-recover ang katawan, at i-review sinong susunod na kakalabanin. Pero as far as fighting is concerned, si Manny Pacquiao ay lalaban pa rin po para sa ating bayan. Pia, yan muna, no? Pagbigyan natin itong ating bayani na makapagpahinga at tapusin. Kasi pinapalakas pa ho uli ng asawa. And ho yung first step sa recovery. Ayusin mo ng may bahay. Palakasin yung ating pambansang kamao. Mula po dito sa kinilalagyan namin sa suite nitong ating pambansang kamao na punong-puno ng kanyang mga kaibigan. Ako po si Chino Trinidad nakatutok. Ako nga dito sa Dallas, Texas. Alright, maraming salamat, Chino Trinidad. Bukod sa WBC Super Welterweight Championship, 7 pang world titles ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Unang nakamit ni Pacman ang WBC Flyweight title nang matalo niya ang Thai na si Charchai Sasakul noong 1998. 2001 naman nang mapanalunan niya ang IBF Super Bantamweight title laban sa South African na si Lelo Honolo Ledwaba. At dahil sa tagumpay niya laban sa Mexicanong si Marco Antonio Barrera, taong 2003, itinanghal siyang featherweight champion ng Ring Magazine. Wagi naman siya sa WBC Super Featherweight Division nang mapatumba niyang Mexicanong si Juan Manuel Marquez noong 2008. Nasundan ito ng isa pang tagumpay nang makalaban niya ang Amerikanong si David Diaz sa WBC Lightweight Division. Na-knockout niya ang Briton na si Ricky Hatton, kaya naiuwi ang titulong IBO Light Welterweight noong 2009. Tagumpay rin si Pacman sa WBO Welterweight Division kontra sa Puerto Rican na si Miguel Cotto. Nadepensahan naman niya ang titulo nang magtuos sila ni Joshua Clottey makaraan ang ilang buwan. Susunod. Mga anak ni Pacman hindi pinalagpas ang kanyang laban. Mga empleyado nilang kongresista sa Kamara, full support din sa congressman ng Sarangani. Tutok na dito sa 24 oras. Tinutukan din ng mga anak ni Manny Pacquiao ang pagsabak ng kanilang daddy sa boxing ring at nakatutok live si Lala Roque mula sa Laguna. Lala? Pia, bago pa man magsimula ang laban ay ramdam na ang excitement ng mga tao dito sa bahay ni Manny Pacquiao, lalo na ng kanyang mga anak. Alas 6 pa lang ng umaga, gising na ang magkakapatid. Tuwing may laban ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao, talaga namang inaabangan ng kanyang mga anak ang laban nito at ang kanilang dasal, sana raw manalo ang kanilang daddy Pacman. Pero ngayon, kakaiba dahil alam daw nilang mananalo si Pacman. Kaya ang kanila namang pustahan ay anong round daw mananockout ni Manny Pacquiao si Antonio Margarito. 10, 5, How about 1! Nang magsimula na ang laban, siksika ng mga anak ni Pacquiao, kasambahay, katiwala, kaibigan at ilang kapitbahay. Ang iba, dumungaw na lang sa bintana. Pag nakakapunto si Manny, pero pag si Pacman na ang tinatamaan. Pag nakakabawi naman, sina Jemol at Michael inasahang babagsak si Margarito. Wala mang tumama sa hula ng tatlo. Okay lang. Basta manalo. Okay, so what do you say to daddy? What do you say to daddy? What do you say to daddy? Congratulations. Okay lang dahil panalo naman si Daddy. O sige, ano sabi mo kay daddy? Go! Congratulations, Daddy. Miss you. Congratulations, Daddy. I miss you. I love you. Nagsalo-salo naman pagkatapos ng laban. Congratulations, Sir Pia, nakausap na magkakapatid na Jemwell, Michael at Princess ang kanilang daddy Pacman at mommy Jinky. At syempre hindi nila nakalimutang sabihin ang kanilang mga bilin. Ito ay yung pagpapabili ng laruan, iPhone at iPad. Wala pa namang plano magkakapatid sa pagbabalik Pinas ni Manny Pacquiao dahil wala pa naman eksaktong petsa na sinasabi daw ang kanilang daddy Pacman. Pia?
Maraming salamat, Lala Roque. Dinagsa ng mga manonood ang live screening ng Pacquiao Margarito fight sa iba't ibang establishmento sa Maynila. Nakatutok si Steve Dailisan. Mr. Jerry Jones. Higit pa sa 1,200 seating capacity ang nanood sa Teresa Covered Court. Siksikan at mainit sa loob. Ang ilan sa sidewalk nakisilip sa maliit na siwa. Pagdating mamaya laban ni Pacquiao, loaded na yan, di ka makakahinga dyan. Dito pag umulan, talo namin, ulan lang. Pero magtitiis na kami, alang-alang kay Pacquiao. Air-conditioned naman sa San Andres Sports Complex. Pero di pa man nagsisimula ang palabas, mainit na ang ulo ng ilan. Kahit may maagang pumila, prioridad pa rin ang may tiket. Aga-aga namin dito. Yung ba't hindi kayo pumunta ng ticket? May ticket na po muna rito. May ticket na muna, natindihan nyo. Ibig sabihin, kahit natanghali sila gumising, hintay natin sila. Kanya-kanyang hanap ng pwesto, may nagkatulakan pa. Kabilang sa tinatayang mahigit 15,000 Manilenyong nagabang si Mayor Alfredo Lim. Pero papaumpisa pa lang ang laban, umalis na, magnininong daw sa kasal. Sa pag-arangkada ng laban, sabay-sabaw at suntok ni Pacman ang hiyaw ng diehard fans. Bago pa man inanunsyo pagkapanalo ni Pacman, nagtayuan ng lahat dahil malinaw na siya na ang panalo. May weather na. Bakit? Tapos na ang laban. Champion talaga ang Pinoy! Si Lolo Mansueto Pintor, mahigpit ang kapit sa Rosaryo. Yung sarito, kung malaki binigay ko kanya. Tapos ngayon, pag nag-ikot siya dito. Binigyan ako ng 3,000. Ano inaasahan mo ngayon pagbalik niya? Baka magbalik, baka magbigyan naman ako. Ngayon pa lang, sabik na ang lahat sa Heroes Welcome para sa tinuturing na adopted son ng Maynila. Steve Dailisan, nakatutok, 24 oras. Sa unang pagkakataon, may free viewing ng laban ni Pacman sa kamera at mismo ang Sarangani representative ang nag-ayos nito. Nakatutok si Julius Segovia. Eksklusibo ito sa mga empleyado, trabahador at mga kaanak ng taga-kamara. Maluwag at maliwala sa loob ng Sports and Fitness Center. Kasama sa mga nanood si House Speaker Feliciano Belmonte Jr. Nang magsimula ang laban, todo ang hiyawan. Tuwing makakapunto si Pacman, napapatayo pa ang ilang manonood. Pero pag si Margarito ang nakakaungos, tahimik naman. Kahit pa umabot ng 12 rounds ang laban, tuwang-tuwa ang mga taga-kamara nang i-anunsyo ng si Pacman ang panalo. It's really very elating for all of us. It will be for sure a very, very good Christmas for us. Very, very happy Christmas. Gusto ko sana tinapos niya ng maaga di ba? Kasi nakakaba Pati ang mga reservists ng Army na sa kamara na destino, proud. Just imagine, 8 ang belt na nasa kanya na different divisions. He's a legend. Medyo kilabahan din dahil malaki nga si Margarito. Kaya lang, siyempre mas maliksi at mas malakas pa rin si Congressman Pacquiao. Bukod sa Heroes Welcome, pinag-aaralan na ng Kongreso ang pagpasa ng resolusyon para sa bagong karangalan ni Pacman. Nilinaw rin ni Belmonte na walang gastos ang kamara sa mga kongresistang sumadya pa sa Texas para manood ng laban. Gusto po din on record, ilan po yung mga kongresista na nandun ngayon sa laban? I have no idea. I saw 1 or 2. But I have no idea. I'm sure that there are quite a number who went there on their own. Walang fanfare. Julius Segovia, nakatutok, 24 oras. Tinutukan din ng ilang Kapuso stars ang laban ni Pacquiao at Margarito. Kasama sa mga nanood ng live screening ng laban sina Dingdong Dantes at Rocco Nacino sa isang hotel sa Muntinlupa. Kasama ni Dingdong ang kanyang pamilya. Si Rocco naman at ang kanyang mga magulang sa hotel na nag-overnight. More chika later, stay tuned. Susunod! Mga taga-Jensan at Sarangani halos pigil ang hininga sa panonood ng laban ni Pacman. At mga Pinoy sa Japan, tumutok din sa laban. Dito lang yan sa 24 oras. Makapigil hininga ang labang Pacquiao Margarito para sa mga kababayan ni Manny Pacquiao sa General Santos City. At nakatutok doon live si Bernadette. Bernadette? Pia, ngayong tapos na ang laban, pinaghahandaan na ang pagbabalik ni Manny Pacquiao dito sa kanyang lugar. May tulala, may hindi mapakali sa upuan, at may napapapalakpak at napahiyaw sa laban ni Manny. 8,000 lang ang kapasidad nitong Lagao Gym, pero tinatiyang mahigit 10,000 ang nagpunta dito para masaksihan ang laban ng kanilang kababayan na si Manny Pacquiao. Nang matapos ang round 12, tila nabunutan ng tinik ang mga nanonood.
There's of course a demand from Sarangani province na doon talaga siya kumbaga bumaba. But definitely we will make arrangements na umikot man lang siya dito sa Jensan. For as long na hindi siguro sunod-sunod ang kanyang laban, for example, once a year lang ang laban, kaya ni Manny ang gampanan. Kaya niyang gampanan ang kanyang trabaho bilang representante at bilang isang mahusay na boksidor ng ating bansang Pilipinas. Sa Sarangani Provincial Gymnasium, mahigit 5,000 tao ang nakapanood sa libreng live screening. Pero di maiwasang may mga kinabahan din sa galaw ni Margarito. Pero wala na atang higit pa sa kabang naramdaman ng ama ni Manny. Kulbaan yun eh. Kaya anak ko na ngaway. Di kulbaan ta pero makuan lang. Kanang dili lang palabanan ba kay sound. Dula man yun na nila. Ang ako, salig lang ko sa Ginoo. Mag-ampo lang ko sa Ginoo nga mudaog si Manny yun. Labis din natuwa ng iba pang malalapit kay Manny sa kanyang panibagong tagumpay. Dako kami pasalamat nga sama na nagdadasal sila sana manalo si Manny. So bubuo kami nagpasalamat sa buong tawan. Congratulations na lang, Bosing. Congressman ng Sarangani Province. Pia, bukas ay magkakaroon ng pagpupulong sa Congressional Office ng Sarangani para pag-usapan ang pagiging pagbalik ni Manny Pacquiao dito sa bansa. Pia? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Umalingaw din ang sigawan sa isang resto bar sa Makati nung kasagsagan ng laban ni Pacman. Yan ang tinutukan ni Lay Alvis. Nagmisulang Friday night gimmick dito sa National Sports Grill. Alas 6 pa lang ng umaga, nagsimula ng mapuno ang loob at labas ng resto bar para sa live telecast ng labang Pacquiao Margarito. Siyempre, liyamado ang pambansang kamao sa pustahan kung sino ang mananalo. Sa round lang nagkakaiba ng mga prediksyon, pero meron ding nangahas na pumanig sa Tijuana Tornado. Margarito's bigger, I think. So I think he's gonna win. Pacquiao's faster than, right? Pacquiao's faster, so Pacquiao will definitely win. Pakiramdam ng mga naroon, nasa Cowboy Stadium din sila. Sa pagkatapos ng bawat round, tila umaabot sa Dallas ang lakas ng palakpak at hiyawan. Pagkatapos ng 12th round, alam na ng lahat na nagwagi na naman ang Pilipinong mandirigma. Major na panalo. Maganda panalo niya, kaya lang ayaw sumuko yung yung kalaban niya. Bilang Pilipino, dapat sabihin natin ngayon, I live in the time of Pacquiao. Hindi na ito mauulit. Swerte na maging anak natin kung mapapanood nila 8 times championship sa buong mundo. Wow, what a great victory. We should be proud of it. Kumusta naman kaya ang pumusta kay Margarito? This is the guy that bet on Margarito. Go Manny! Yes! It was an amazing fight. It was an amazing fight. Pacquiao came out and he was doing great and obviously cut the guy up. Pero saludo rin daw sila sa ipinakitang tibay ng Mexicano. Ngayon pa lang may hinahamon na ang Pacquiao fans. Mayweather, please come fight Manny Pacquiao! Lay Alvis, nakatutok, 24 oras. Samantala, isang forum tungkol sa biodiversity ang inorganisa ng GMA7, Philippine Chamber of Commerce and Industry at DOST. Layo nitong isulong ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Unti-unti na raw kasing nauubos ang mga likas na yaman dahil sa banta ng mga negosyong umaasa sa mga ito. Pinag-usapan sa forum na dapat ang mga kumpanya ay magkusang protektahan ang kalikasan. Ang GMA Network Incorporated may mga environmental advocacy tulad ng taunang tree planting activity at mga programang nagsusulong ng pangangalaga sa yaman ng Pilipinas. Abangan! Ilang Pinoy sa Japan na nanood ng laban ni Pacman, nagpustahan. At ilang taga-Bataan at Sorsogon tumutok sa laban ni Pacquiao sa gitna ng problema. Tutok na dito sa 24 oras. Naging trending topic ngayon sa Twitter ang katagang Pacquiao Margarito at kasama sa mga Pinoy sa abroad na tumutok sa laban ang mga OFW sa Japan. Nakatutok si Mark Salazar. Hindi masyado
masyadong kilala sa mga Hapon itong si Manny Pacquiao, pero pag Pilipino ka, kahit nasa ampanig ka ng mundo, hindi maaaring hindi titigil ang oras mo para panoorin ang laban. Gaya nila. Sa ilang Hapon na nakakakilala kay Manny Pacquiao, Pacquiao ang tawag sa kanya at Cockroach naman kay Coach Freddie Roach. Soccer kasi talaga ang sikat dito sa Japan. Sa mga gaya nitong Coyote Bar sa Yokohama, nagtitipo ng mga Pinoy kapag may laban si Pacman. Yung iba kasi nag-charge sila ng 3,000 kasama yung food. 3,000 to 5,000 kasama yung drinks pagka 5,000. Ay, talaga. Depende sa laki ng sahod kung kumusta sila sa laban. Kaya patumba hanggang 6 round lang. 6 round lang ito, 6 tumba. Margarito, 5,000. Look at the slow-mo action again. 1-2-3 combination. At pagkapanalo ni Manny, talo ang kalahating lapad ni Mac. Mula rito sa Yokohama, Japan, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Isinantabi muna ng mga taga-Sorsogon ang pangamba sa pag-alburuto ng Bulkang Bulusan at ng mga taga-Bataan ang problema naman sa Red Tide para manood ng laban ni Pacman. Nakatutok si Claire Delfin. Mabilis na puno ng mahigit 7,000 tao ang Bataan People Center para sa libreng live telecast ng laban. Libre rin ang snacks. Walang patid sa iyawan tuwing lamang sa bakbakan si Pacman. May free screening din sa Plaza at Palengke, gayon din sa Samal, Orani at Pilar. Ayun, Pacquiao muna. Sa Red Tide, baguhin natin. Pilipino talaga sa Pacquiao. Wala pa rin katulad si Manny. Pero hindi naman kinalimutan ng provincial government ang pagtugon sa problemang dala ng Red Tide. Nabigay ng relief goods sa halos 2,000 pamilya sa 11 coastal barangay sa Orani na isinailalim na sa state of calamity. Dapat paghandaan natin ng ating pamahalang bayan ng Orani na bigyan ng isda ng mga alternative livelihood. Nangako naman ang provincial government na tutulungan din ang 7 pang munisipyong na Red Tide. Tinutukan din ng mga taga-Sorsogon ang laban ni Pacman. Tila nakisama naman ang Bulkang Bulusan at naging tahimik buong araw. Claire Delfin, nakatutok 24 oras. Wagi sa 24th Star Wars for TV ang ilang programa ng GMA7 at Q Channel 11. Best Children's Show ang Happy Land. Best Children's Show host naman sina Love Anniver at Patricia Gayon. Best Reality Program ang Pinoy Records. Ang Kapuso Mo Jessica Soho. Best Magazine Show at Best Magazine Show host. Best Documentary Program ang Eyewitness. Ang hosts nito, Wagi rin. Best Documentary Special ang Planet Philippines. Best Comedy Show and Show ang Show Me the Money. Best Drama Miniseries naman ang SRO Cinema Serie presents The Eva Castillo Story. Best Public Service Host si Vicky Morales para sa Wish Ko Lang. Best Comedy Actor si Michael V para sa Bubble Gang. Best Drama Actor naman si Dingdong Dantes para sa Stairway to Heaven. Si Joey De Leon ang Best Male TV Host para sa Eat Bulaga. Best New Female Personality si Carla Abellana para sa pagganap niya sa Rosalinda. Nakatanggap naman ng Ading Fernando Lifetime Achievement Award si Tony Toviera at Star of the Night si Richard Gutierrez. Best Travel Show Host si Drew Arellano ng Balikbayan sa Q Channel 11. Panalo rin po ang show. At Best Lifestyle Show Host si Ricky Reyes para sa Life and Style. At yan ang Chika Minute. Have a great week ahead mga kapuso. Ako po si Luan D. Pia, Jiggy. Salamat, Luan. At yan po ang mga balita aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 41 araw na lang, Pasko na. At ngayong Kapaskuhan, tandaan po natin ang kahalagahan ng pagbibigayan na mula sa puso. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si PR Canghel. Ako po si Jiggy Manica, dito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.